Nakakatakot na talaga ang takbo ng panahon ngayon ano, nakakalungkot. Well, anyway, wala naman tayong normal naman yun kasi talagang nakasulat yun sa Biblia na ganito ang mangyayari sa last days, during the last days of the world na yung mga tao ngayon, di ba? Makikita nyo sa social media, sa mga posts, mas marami yung pumapabor sa hindi maganda at inaaway nila yung magaganda. What I mean is yung magagandang pag-uugali, yung godly values, godly traits ay kanilang kinasusuklaman na. Ipinagtatanggol nila yung kumikitil ng buhay ng tao. Ipinagtatanggol nila yung mga kalaswaan. Ipinagtatanggol nila yung mga relasyong lalaki sa lalaki at relasyong babae sa babae. Diba? Nagkakaroon na nga ngayon ng mga kasalang ganyan, nile-legalize na nila, ginagawa na nilang standard and normal. So yung mga abnormal, nino-normalize na. Ang hirap yun, pati yung pagpapalaglag, yung abortion, tinatanggap na ng karamihan. And kinakalimutan na nila yung utos ng Panginoon na huwag papatay. Diba? Na hindi dapat tayo kumitil ng buhay ng tao. Well, wala namang perfectong tao. Lahat nagkakamali. And sa mga ganong bagay, ang importante, natututo tayo at nagre-repent tayo, nagsisisi tayo. Ano ba yung pagsisisi? Paano ba? Ibig sabihin, hindi na natin ginagawa at inaamin natin na mali yung nagawa natin at naninikluhod tayo sa Panginoon at tinatanggap siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At sa pamamagitan nun, nahuhugasan tayo sa mga nakaraang kasalanan natin at nagiging bagong tao tayo. Nagiging bago tayo, malinis and righteous because of Jesus Christ. No one is righteous. No one is sinless. Only Jesus Christ. Only God. And we only become righteous and clean when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Kasi wina-wash out nga yung mga old life natin, old personality natin, old sins natin tinatanggal. And magkamali man tayo, nandyan ang Panginoong Jesus upang mamagitan para sa atin. Diba? At siyempre tayo, pag tumanggap na tayo sa Panginoon, na born again na tayo, ibig sabihin ng born again, nagbago na tayo, nagkaroon na tayo ng conviction sa ating mga puso at isipan. So pag nabago na tayo, alam natin may Holy Spirit na tayo at nakukonvict tayo kung mali yung ating mga pinaggagawa o nagawa at nagsisisi tayo kaagad at humihingi ng kapatawaran. Yun po yun eh. Kasi wala naman talagang perfecto, lahat nagkakamali. Yung mga nangyayari ngayon ang tao ngayon nakakalungkot talaga. Ipinagtatanggol nila yung mga pumapatay, ipinagtatanggol nila yung mga kumikitil ng buhay. And in a way, sinasabi nila na yung pinapatay daw yung mga kriminal. So, ano ang ipinagkaiba? Parehas din, di ba? Yung pumapatay, pinagtatanggol nila. Pero yung pumapatay, di ba, krimen din yon, criminal din siya. At nakakalungkot talaga. Sana wake up, wake up, wake up. Oh God, have mercy sa mga tao. Have mercy talaga, Lord, sa mga tao sa sanlibutan. Have mercy, Lord, and open their hearts and their minds to know the truth and to cling to righteousness. And Lord, tanging kayo lang ang nakakaalam. Nalulungkot ako. I just want to share the gospel of the Lord. Kasi malapit na ang mundo. Malapit na talaga. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin, walang sino mang nakakaalam. Only the Lord knows. Pero yung mga hula niya na ipinapakita, di ba? Yung mga sinabi niya sa Bible, na pag ito nakita nyo, nagkakaganito na ang mundo, malapit na. Maraming sakuna kung ano-ano ng mga nangyayari. Yung mga kasalanan ay ginagawa ng hindi kasalanan. Yung mga normal, ginagawa ng abnormal. So nangyayari na po ngayon, di ba? Talagang ito na, malapit na, start na yung katapusan ng mundo. Kaya hindi pa huli ang lahat. Pwede pa kayong magsisi. Pwede pa kayong tumanggap sa Panginoon. Huwag nyo lang hintayin maging huli kasi ang buhay natin, ang buhay nyo, hindi natin tiyak, di ba? Any day, tomorrow, the next day, pwede kayong mamatay. Huwag nyong ipagbaliwala. Huwag nyong hintayin na, saka na, bukas na. Now is the right time. Accept Jesus Christ. Matakot kayo. Totoo ang hell.
totoo ang impyerno. Please, lumapit kayo sa Panginoon. Tanggapin niyo ang Panginoong Jesus. Itakwil niyo ang kasalanan. Itakwil niyo ang mga hindi magandang ginagawa niyo. Talikuran niyo. Magsisi kayo. Lumapit kayo sa Panginoon. As it is written, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that is Jesus. And whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano yung eternal life? The life after death. Kasi mas mabuti nang maniwala kayo na may life after death. Kasi at least alam niyo yung buhay niyo, may patutunguhan yung kaluluwa niyo. And after your death, kung hindi kayo maniwala, hindi kayo tumanggap sa Panginoon, paano na? Huli na. Hindi na kayo pwedeng humingi ng tulong. Ngayon na ang panahon. Ngayon na. Magsisi kayo. Totoo, walang perfectong tao. Lahat nagkakasala.